proud lang siguro sa papa sa akin natin ngayon. So yun yung ano ko. For sure. Na sana kung buhay lang siya. Nabigay ko sa magulang ko yun. Pinapangarap ko para sa kanila. Unang-una ko talaga bilhin yung bigas. Bahala na yung iba dyan. Basta importante sa akin yung bigas. Meron kasi akong pakain. Ayaw ko rin na maramdaman nila na malungkot ako doon. Ayaw ko na kinakaawaan nila ako. Tingin ko parang anghel. Bumaba dito sa Balikan natin. So ngayon, kumbaga, sabi mo nga, kahit papaano, naging malayo na sa dating sitwasyon. Nandoon na yung kahit papaano ay kaginhawaan sa mga panahon na to. Pero kung babalikan natin yung panahon ng maaaring pagkabata mo o yung kabataan mo, ano yung isang pinakamahirap na nangyayari na pag binabalikan mo, naluluha ka? Hindi ko ma-point out, pero marami kasi. Panahon na walang-wala talaga. Walang-wala talaga ako. Tapos, yung wala kang malapitan. Kahit ang liit ng tingin nila sa'yo. So, madami kasi yung pinagdaanan. Sobrang dami na ba? Parang puso mo rin. Parang maging bato. Sobrang na. Tsaka hindi mo na iisipin yun ba? Kung binabaliwala mo na. Hindi mo na. Kumbaga kinalimutan mo. Kinalimutan mo na nangyayari yun. Kasi pag iisipin mo pa yung mga ganun kasi kung para sa akin lang masasaktan ka lang Masasaktan ka lang tapos parang hindi ka makausad ba? Kasi parang tinatalian ka sa ano na yun, sa mga pangyayari mo. Doon sa mga ganong klaseng pangyayari in the past, ano yung isang lesson siguro? Ano yung aral na naibigay sa'yo nung mga pangyayaring ganon? Siguro yung aral na nabigay sa akin sa mga panahon yun is isipin mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Yeah. Kasi hindi ka makakatulong pag isa ka rin yung kailangan tulungan. Ayan. So, tulungan mo muna yung sarili mo, iahon mo muna bago bago mo isipin yung iba. Ayun. Kasi pag andun ka na, ayan, makatulong ka na rin sa iba. Ayun. Yes. Actually, totoo yan. Kailan mo naisip na ipagpapagawa mo ng bahay ang parents mo? Which is hindi ko naman siya talaga yung exactly na pagawa na ng bahay mo. Wala akong nilagay na panahon, wala akong nilagay na time na pag ganito na pagawan ko na ng bahay. Kasi nung una pa, wala pa ako sa team, is inunti-unti ko na kasi hirap yung buhay. Ayan. Kung mayroon akong maipon na kunting pera, kahit konti, makabili ako ng materialis na ganito. Inuna ko yung mga side dito na side, ayan, ito yung bibilhin ko na materialis. Kahit ako na yung gagawa. Dito, bibilhan ko ito ng materialis. Tapos pagka ilang buwan, taon, dito naman. Ayan. Nag-loan ako sa mga insurance, yung like SSS, Pag-ibig, lahat ng nakuha kong pera doon, inubos ko lahat sa materials. Ayun. Kaya yung unang bahay namin is na medyo na concrete. Kahit hindi pa natapos, kaya naumpisahan. Sa ngayon,
binago ko na naman yung yung Remodel. remodel, parang ganun ba. Parang binago ko na, tapos yung design, kahit hindi man siya matapos, basta naumpisahan ko lang. Ano lang yung iniisip ko. Hindi ko iniisip na matapos ko talaga o mapatapos ko talaga. Basta Maumpisahan. Maumpisahan. Kasi yun naman yung pinakamahirap na gawin. Di ba? Yung magsimula. Yes. Oo, yan talaga yung challenge. Kasi pag nasimulan mo na yan, talagang sisikapin mo sa sarili mo na matapos. Kahit Yes. paunti-unti, hindi kailangan biglaan. Kahit paunti-unti, hanggang sa matapos mo. So, sa kasalukuyan ba sila, ang parents mo ay doon na nakatira sa bahay? Yes, doon sila nakatira. So, nung pinapagawa mo yung bahay, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon ng parents mo na mag-usap? Ano yung naging message sa'yo ng parents mo? Yung pag-uusap namin doon is yung ano lang, wala kaming pag-uusap na kami lang ha. Wala talaga. Ang pag-uusap namin doon yung nandun si Sir Paul, nag-interview kami. Yes. Ayan. Laking pasalamat nila kasi alam nila sa sarili nila na hindi nila kayang mapagawa yung bahay. Sobrang thankful nila doon. Sobrang thankful nila dahil ikaw ang anak nila. Dahil gagawa or nasimulan yung pagpapagawa ng bahay. Nagkakaroon ba kayo ng ganong klaseng conversation ng parents mo? Or kahit chat lang or kahit call na nasabi ba sa iyo ng parents mo na proud sila na anak ka? Parang hindi na parang wala akong nasabi nila sa akin, pero ramdam ko na proud sila. Kahit hindi man nila sabihin. Kasi doon ko malalaman maririnig sa ibang tao. Sa ibang tao. Yes. Ganun. Hindi nila talagang sinabi sa akin man proud ako sa iyo, ganyan. Hindi. Doon ko malalaman sa ibang tao. Kasi ikinukwento ka nila, pinagpapalakan ka nila. Ganun yung mga magulang natin. No? Talagang, hindi man sila ganun ka-vocal, diretso sa atin. Pero, in their own way, talagang mararamdaman mo na proud sila sa'yo kasi kinukwento sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Hindi para ipagyabang, kung hindi para ilabas nila yung appreciation nila na ganito yung anak nila at swerte sila doon sa anak nila. No? Tama. Yun yung mga magulang. Actually, normally, pinagtatalunan din to ng mga tao, ng mga anak, or what. Pero, meron bang mas matimbang sa pagmamahal ng nanay o ng tatay? Para sa akin, wala. Uh-huh. Para sa akin, pantay-pantay. Depende kasi yan sa pag-intindi natin. Kasi yung mga magulang natin, alam yung buong katauhan natin. Alam yan. So, alam nila na pantay-pantay yung kanilang pag-treat sa amin. Yung masasabi ko, opinion ko. Tama naman yan. Tama yan. Nasa sa yan, kung paano natin titingnan. Yes. Diba? Yeah. And it's good na you have that experience na talagang masasabi mo na wala. Kasi ibig sabihin lang yan, naramdaman mo ang pagmamahal ng parehong nanay at ng tatay mo. At alam mo, hindi lahat ng tao, even yung sa mga viewers natin, hindi lahat ng tao nakakaranas ng ang pantay na pagmamahal mula sa magulang. Dahil may mga pagkakataon na maagang mawala ang ama nila, o maagang mawala ang ina nila. Kaya kumbaga hindi naging kompleto yung experience. And para sa iyong experience naman, nakakatuwa na you still have your parents. Kumbaga talagang pwede ka pang makabawi, pwede mo pang maibigay sa kanila yung mga bagay na noon
ay iniisip mo lamang na gusto mong ibigay. Eto, hypothetical na question nito. Kung hindi mo nakilala si Pugong Biyahero, kung hindi ka naging part ng PBT, dahil ikaw naman ay multi-skilled, you can Yes. drive, you can do carpentry, di ba? Kung hindi nangyari ang pagkakilala ninyo ni Pugong Biyahero, ano kaya ang ginagawa ni Peter Paul ngayon? Ayan. So, ayan. Siguro, may naisip akong dalawang bagay. Kung hindi ako napasama sa Pugong Biyahero ngayon, siguro isa akong ngayon, nasa, siguro, construction pa din. Pero, pangungontrata. Ayan. Contractor. At saka, yung pangalawa is, abroad. Oh. Yan. Siguro, nasa abroad siguro ako ngayon. Kasi, ayun, yung sabi ko mga experiences ko, Yes. mga skills, ay pwede sa abroad. Yes, tama yan. And considering na meron ka ganong skills and meron ganong possibility na kung hindi mo nakilala si Pugong Biyahero ay malamang nasa abroad ka na or malamang contractor ka na ngayon. Pero the reality is, ikaw ngayon si Peter Paul. Meron bang pagsisisi na hindi nangyari yung pagpunta mo ng abroad, for example, or wala at all dahil tingin mo mas napabuti ka ba na naging part ka ng PBT? Actually, wala. Wala akong pagsisisi sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Kung kahit saan man ako ngayon, na nandito. Ang lahat kasi is yung mapaganda yung buhay mo. Kung napasama man ako ngayon is through prayer kasi. Yes. Pinagdasal ko lahat ng mga bagay kung ano yung dapat kong matutunan. Ayan, pinagdasal ko yan hanggang sa nung nagtrabaho ko kasi parang nung nasa trabaho pa ako parang alam ko na ba na may bagay talaga na parang alam ko na darating na ang panahon na to na i-guide ako na kasi yung ang hiling ko naman talaga sa itaas is gawin mo akong instrumento. Oh, yes. Para makatulong sa iba. Yes. Oh my God. Gaya. Pareho tayo ng prayers. Ganun yung ko. Kaya siguro nangyari ito, dumating si Sir Paul na sobrang sa lahat ng taong nakilala ko siguro, si Sir Paul na yung pinakamabait. Ayan. Grabe, sobrang parang napakasimple, napakabait. Parang sa tingin ko parang anghel. Bumaba dito sa lupa. Kasi alam ko, yung faith mo kay God, matibay. Pero kailan yung moment na nasabi mo sa sarili mo na, mahal ako ni Lord? Nung bata pa ako, ramdam ko na mahal ako ni Lord. Kaya wala akong specific talaga na mabigay sa iyo na kailan ko maramdaman na mahal ako ni Lord. Wala talagang mabigay na talagang eksakto. Kasi alam ko, araw-araw mahal ka ni Lord. Yes. That's very good. Ano mo, napaka-positive yan. Napaka-positive yan. Yung araw-araw, alam mo na mahal ka ni Lord. Yes. Kasi, hindi man natin gusto, pero hindi lahat ng tao ay kayang sabihin na nararamdaman niya na araw-araw mahal siya ni Lord. Yes. Kahit hindi man natin yun gusto, pero yun yung reality na merong mga iba na feeling nila hindi sila mahal ni Lord kasi nangyari yung ganito, nangyari yung ganyan. Not realizing na it can actually redirection na yes, hindi binigay sa iyo ito, pero kasi ibang plano ng Lord.
para sa iyo. Yes. Kaya nakakatawa yung ano mo na yung sinabi mo na ramdam araw-araw yung pagmamahal ni Lord. That's very good. Doon sa lahat ng mga naging pagbabago ng buhay mo, and of course, kasama doon yung pagkakakilala mo kay Pugong Biyahero. So, kung meron kang mensahe na gusto sabihin kay Pugong Biyahero, ano yun? Siguro yung isa lang siguro. Ang masasabi ko lang kay Sir Paul is thank you. Thank you sa iyong kabaitan. Thank you sa iyong malasakit. Sa lahat na, general na. Thank you talaga. Thank you, thank you, thank you, thank you. Walang katapusan. Yes, walang katapusan. Never ending, thank you. Na siyempre kay God, na thank you din kay God na pinadala mo si Pugong Biyahero para sa amin. Thank you so much. How about, dahil sa lahat ng mga pinagdaanan mo mula pagkabata, you have your parents, di ba? Ano yung bagay na gusto mo sabihin sa father mo muna? Sa father mo. Father ko. Siyempre sa papa ko. Thank you kasi naging anak mo ako. Nandito ako ngayon sa mundo ibabaw. Hindi dahil sa inyo. Maraming salamat sa palaki niyo sa akin na maayos kahit mahirap yung buhay dahil lumalaban pa rin kayo. I love you. So, yun yung para sa papa mo. Yes. Ngayon naman, of course, hindi mawawala at palagi kung tinatanong kung ano naman yung mensahe mo sa mama mo naman. Yeah. So, kay mama naman, ganang bar. Pantay kasi yung ano pa sa kanila. Kay mama naman is, ayan, yung ginagawa kong ito is para sa inyo. Gusto kong ma-experience din na magkaroon ng palit na bahay. Para sa inyo yan. Salamat sa lahat-lahat, sa pag-aalaga, sa pagmamahal, pag-aruga. Maraming salamat. And I love you. Nice. Hanggang kailan mo nakikita ang sarili mo na kasama ng Pugong Biyahero? Hindi ko, wala akong alam na hanggang dyan na lang. Hindi mo iniisip na merong hangganan? Yes, hindi ko iniisip. At saka hindi pumasok sa isip ko na ganyan. Wala. So, basta ang gusto mo, tuloy-tuloy lang. Yes, go with the flow lang. Gaano ka kasaya na parte ka ng Pugong Biyahero team? Sobrang saya. Hindi lang sa kasama ko sila, Sir Paul, kundi sa pagbigay ng tulong. Yes. Ayan. Yes. Doon din ako sobrang saya makatulong. Kahit hindi man sinasabi ko, kahit hindi man directly na galing sa akin. As part ng kabahagi lang ng Pugong Biyahero. Sobrang saya. Totoo yan. Ayun. And alam mo, Pila Paul, sa totoo lang, sobrang na-appreciate namin kayo na kasama dito ni Pugong Biyahero. Lalo pa nga, mga kaibigan kami, syempre, pagka yung minsan, pagka yung alam namin na wala siyang kasama, or syempre, nandun din yung mga pag-aalala namin. Pero sobrang grateful kami, lalo na nung nakilala namin kayo ng personal. Lalo ngayon, na mas nakilala pa namin kayo ng mas malalim dahil kahit pa paano, nagtagal kami dito. And talagang nakita namin na, ang babait ng mga tao talaga na kasama ni PJ. At alam mo, yan yung isang bagay na sinasabi palagi ni PJ.
alam mo, Jason, JR, hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga tao na hindi mabuti. Yan yung sinasabi niya. Kasi sabi niya, alam niya kung ano yung laman ng puso natin. Kaya, ang ibibigay niya din sa atin ay yung mga tao din na mabuti. Yeah. Ganun lagi niya sinasabi. Napaka-positive kasi talaga nun si PJ. At totoo yun, yung sinabi ko dun sa interview namin ni Madam Yula na contagious, nakakahawa yung napakagandang ugali ni PJ. Yes. Ano naman ang mensahe mo dun sa mga tao na walang sawa at patuloy na nanonood ng mga videos mo, patuloy na nagsusubscribe sa iyong channel, at patuloy na nananalangin na sana ay marami pa kayong taon na pagsamahan ng Pugong Biyahero Team? Ano yung masasabi mo sa kanila? Isa lang din ang masasabi ko sa lahat ng sumusuporta sa buong Pugong Biyahero, lalong-lalo na sa akin. Thank you so much talaga sa inyong lahat mga kababayan, sa inyong patuloy na suporta, pagmamahal. Laging sinasabi sa araw-araw, pagmamahal niyo sa akin, sa buong PB team. Maraming salamat. Always ko din sinasali kayo sa mga prayers namin sa araw-araw. Maraming salamat sa inyo, at naway hindi kayo magsawa, sumuporta at pagmamahal sa akin at sa buong PB team. Wala kami dito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Yes. Sa lahat ng tulong na binigay namin ng team, sa lahat ng natulungan, isipin nyo, kabahagi at kaparte kayo sa mga tulong na inihatid namin. Kaya maraming salamat sa inyo talaga lahat. Thank you so much, and God bless po sa inyo palagi. Thank you. Okay, so yan. Actually, I share the same sentiment na sinabi mo, no? Sobrang nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga viewers and subscribers, lalong-lalo na sa kay Pugong Biyahero channel. At sa kasalukuyan, we're hoping to reach 4 million na subscribers nung kay Pugong Biyahero, di ba? Para we can celebrate that milestone. Kaya naman po sa mga viewers and subscribers, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please visit po ang channel ni Pugong Biyahero, and I'm sure, sobrang sure ako na magugustuhan ninyo yon, at talaga makikita ninyo kung gaano ka-genuine ang pagtulong at ang pag-charity ng buong Pugong Biyahero Team. Ganun din po, of course, i-support po natin ang buong Pugong Biyahero Team sa lahat po ng mga members. Kasama na din, of course, ang aking channel, ang Hottuts Official, at ang channel ng aming kaibigan na si JR at JR TV. Para na sa ganun po ay mas marami pa po tayong pagsasamahan. And of course, I would like to thank you, Peter. Thank you for this interview. At nakilala ka namin ng mas malalim pa ng mga viewers. Dahil nitong mga nakaraang araw kasi, simulan ko yung Loot Talk with Madam Yula. So, nandun na yung mga comment na gusto nila na nakausap ko at interview ikaw, si Rap, si Tindi Panday, si Peke Bombay, and the rest of the PB team. Kaya naman, eto na po tayo, na-interview na natin si Peter Paul, at hindi po ito ang magiging huli na interview na gagawin natin. Definitely, there will be a lot more na interview na gagawin natin dun sa team ng Pugong Biyahero. Kaya naman, sama-sama po tayo panoorin at subaybayan kung ano-ano pa ang mga napakarami pang magiging kaganapan sa Pugong Biyahero team. At hanggang dito na lamang po. Kung nasang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nasang panig man po kayo ng mundo, at nawa, idinadalangin po namin na tayong lahat ay i-bless po ni Lord. God bless us all. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you din, ha. Thank you. Thank you so much. Kahit hindi ko man paghandaan ng kasi tawag yan, biglaan. Kasi mas maganda yung on the spot mo narinig yung question, hindi mo pinag-isipan at galing sa puso talaga yung magiging sagot mo.